Okay. Hi. So, may question si Miss Melody kung gaano daw kahalaga ang GLA or Good Learning Attitude sa negosyo natin. Napakagandang question yan because hindi lang sa business natin, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang tao dapat maganda yung attitude. Ano ibig sabihin pa GLA? Ibig sabihin ng GLA is meron kang positive attitude na pananaw sa lahat ng bagay. So, ibig sabihin, you always look forward sa maganda, hindi dun sa negative. Nakating ka lagi dun sa kumbaga magagandang ugali ng mga tao. Saka ikaw din may positive attitude ka. Kasi yung positive attitude ay yan yung parang sasalo sa'yo sa mga times na na-discourage ka, sa mga times na negative ka, diba? At sa mga times na parang kailangan mo na pati na lang parang tulong, diba? Kasi mahirap i-motivate ng isang tao na walang magandang attitude. And sa school, for example, yung mga hindi magandang attitude, usually hindi sila nakakatapos. Sa work naman, yung mga walang magandang attitude, lagi napapagalitan, baba sahod. Tapos yung mga tipong sa business naman natin, yung mga wala magandang attitude, sila yung mabilis malobat, ma-discourage, sila yung mabilis na umayaw, di ba? Kasi sa negosyo naman talaga mahirap eh. Hindi madali magpalaki ng negosyo kasi makaka-experience ka ng mga tao na magsasabihan ka ng hindi maganda, mga tao na ayaw, mga tao na i-reject ka, mga tao na pag-iisipan ka ng hindi maganda, o kaya magsasabi sa'yo behind your back, o yung mga issue. And pag may magandang attitude ka, na-i-endure mo to parang, okay, so tanggap mo sila na gano'n, and then move on ka na lang. Kasi usually na program tayo mga tao na alam mo yun, nagre-react, mabilis offend, diba? Mabilis maging emotional. Eh, sa totoo lang, hindi naman nakakatuloy pagiging sobrang emotional sa business eh. Napakahalaga na yung attitude mo pagdating sa negosyo is nakikita ka na maraming pera. And despite na meron ka mga hardship o discouragement na na-encounter, tuloy-tuloy ka pa rin. Okay. Pero naman kasi minsan yung mga nangi-scam ginagamit din yung GLA eh. Good learning attitude. Dapat yung attitude mo lalagay mo sa legal. Kasi hindi yung tipo mo, halimbawa, nagre-recruit ka tapos marami nagre-reject sa'yo kasi scam yung business mo. Eh syempre isip-isip din pag may time. Diba? Kahit maganda yung attitude mo, tuloy-tuloy ka kaso scam yung ginagalaw. Diba? Sinasayang mo lang din yung oras mo. Ang pertaining sa good attitude na ilalagay mo rin sa right attitude, ilalagay mo sa right company, saka sa right na negosyo. Okay? Kasi halimbawa, right attitude ka, pero nagbebenta ka ng drugs. Baka sabi mo, tuloy-tuloy lang, makakabenta din ako ng drugs. Diba? Naman yan, parang hindi tama. Okay? So, make sure na yung right attitude mo, ilalagay mo siya sa magandang lugar, sa tamang lugar din. Kasi yung right attitude naman, tutulungan ka niya na magtuloy-tuloy sa negosyo. Pag nagtutuloy-tuloy ka sa negosyo mo, ayun yung right attitude na magpropel sa'yo towards success. Kasi tandaan nyo, ang success is at least, grabe guys, at least 85 or 90% or 95% attitude. Yung skills, madali lang yun eh. Kaya marami ako na-encounter na tuturo mo ng technique paano mag-recruit. Halimbawa, paano mag-invite, ganyan, paano mag-prospect. Dalawang tao, yung isa, binigay mo ng technique, yung isa binigyan mo ng technique. Same technique, pero isa lang magsasucceed. Bakit? Yung isa kasi, negative yung attitude. Yung isa, positive yung attitude. Minsan nga, iba, wala masyadong skill, wala masyadong technique, pero maganda yung attitude nila, na yung tipong whatever takes attitude na, okay lang, kung hindi ka sumali, tutuloy pa rin ako, alam ko kasi yayaman ako, tuloy-tuloy pa rin sila. Kaya marami kasi ako kilala rin na yung training, nagharap lagi ng skills and techniques, pero dahil wala silang right attitude to propel them towards success, hindi pa rin nila kaya eh. Okay, napakahalaga kaya marinig nyo lagi sa mga stories natin dito sa business natin na mga tipong walang natapos, walang background na maganda, na magandang connections, pero yumaman sila because they have this right attitude na alam nila, naniniwala sila sa sarili nila, kaya nila, na alam nila mahirap ngayon, pero alam nila pag eto tinuloy-tuloy ko, matututunan ko yung mga bagay para maging successful. Kasi nga, ang having a right attitude is also, matututunan mo i-handle yung mga problema along the way. Ano ba yung mga problema? Nire-reject sa'yo, ayaw mag-pay, mahirap mag-pay, wala kang pang-joy, wala kang pang-recruit, wala kang time.
matututunan mo yun eh. Through attitude, natututunan mo i-adjust. Ako, wala akong time, paano ako magkakaroon tayo para magawa ng negosyo to. Wala akong pera para magkakaroon ng pera para magawa ng negosyo to. Wala akong budget, wala akong panggalaw. Paano ko magagawa pa rin negosyo to? Anong gawin para mag-succeed ako? Meron akong kilala, zero panggalaw, zero budget. Nakapag-join, tricycle driver, magtataho, nagtitinda ng basahan. Pero kumita na malaking pera, it's because meron silang right attitude. Alam mo friends, yung right attitude, magagamit yun rin sa family. Sa family, yung mga negative attitude, nagkakapatakot. Sa friends, yung mga negative attitude, sisira. Sa work, yung mga negative attitude, na yung pangalan nila na yuyurapan. Diba? Yung right attitude, madadala ka yan sa napakadaming lugar na hindi mo magiging successful. So remember, the right attitude comes first before your skills. Okay? And of course, yung skills nandiyan yan eh. Pero yung right attitude will propel tayo towards success na hindi mo nakikita yung obstacles, kundi ang nakikita mo lang is yung bright future ahead of you. Okay? So, I know may natutunan kayo dito sa maliit na tip ko at mapapalaki nyo lalo network. And this is Mark Malyari. This is Beyond Networking. Bye!